Ang munting tahanan. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakatira ang pamilya ni Mang Roberto at Aling Nena. Sila ay may 3 anak, sina Kuya Marco, Ate Liza, at ang bunso na si Carlo. Simple lang ang buhay nila. Si Mang Roberto ay isang magsasaka, habang si Aling Nena naman ay nagtitinda ng kakanin sa palengke tuwing umaga. Hindi sila mayaman, madalas ay sapat lang ang kinikita nila para sa pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Pero sa kabila ng hirap, puno ng tawanan at pagmamahal ang kanilang tahanan. Kahit anong mangyari, haharapin natin to ng sabay-sabay, laging sabi ni Mang Roberto tuwing kumakain sila. Naniniwala silang basta buo ang pamilya, kayang-kaya lagpasan ang anumang pagsubok. Ang hamon ng buhay. Dumating ang panahon na nagkaroon ng matinding tag-init. Natuyo ang mga pananim ni Mang Roberto at halos wala na silang money. Lalong humirap ang buhay. Dahil dito, napagdesisyonan ni Kuya Marco na itigil muna ang pag-aaral at tumulong sa paghahanap buhay. Ako na po ang bahala, pa. Magtatrabaho ako sa construction para may pambili tayo ng bigas at pampaaral ni Liza at Carlo, sabi ni Marco. Masakit para sa mga magulang na makitang nagsasakripisyo ang anak, pero wala silang magawa. Araw-araw, makikita mo ang pawis ni Marco sa ilalim ng init ng araw. Pag-uwi sa gabi, pagod na pagod siya pero ngumingiti pa rin para hindi mag-alala ang pamilya. Si Ate Liza naman, siya na ang gumagawa ng gawaing bahay. Siya na ang nagluluto, naglalaba, at nag-aalaga kay Carlo habang nasa trabaho ang iba. Sinikap niyang huwag maging pabigla at mag-aral ng mabuti para makatapos at makatulong din balang araw. Ang pangarap ni Carlo, si Carlo, bilang bunso, ay nakikita ang lahat ng sakripisyo ng kanyang pamilya. Nakikita niya ang pagod ng kanyang tatay, ang pagod ng kuya niya, at ang pagod ng nanay at ate niya. Dahil dito, nangako siya sa sarili niya na mag-aaral siya ng mabuti. Gabi-gabi, nagbabasa siya gamit ang maliit na ilaw ng kandila o gasera dahil madalas ay walang kuryente o mahina ang budget para rito. Pangarap niyang maging inhinyero balang araw para maitayo ang magandang bahay para sa mga magulang niya at maibalik ang lahat ng sakripisyo nila. Ilang beses din siyang tinukso ng mga kaklase dahil luma na ang kanyang uniforme at madalas ay saging o tinapay lang ang baon. Pero hindi niya ito pinansin. Alam niya na ang edukasyon ang tanging susi para makaahon sila sa hirap. Ang tagumpay. Lumipas ang maraming taon. Dahil sa tiyaga at diskarte, unti-unting bumuti ang kalagayan nila. Nakapag-ipon si Kuya Marco at nagtayo ng maliit na negosyo. Si Ate Liza naman ay nakatapos ng kursong edukasyon at naging guro na. At ang pinaka-inaabangan ng lahat,